Magandang umaga. Kami po ang ika-4 na grupo at naghanda po kami na isang maiksing video presentation upang maipakita sa inyo ang aming pagsusuri at interpretasyon sa paksang Ang Pilipinas at ang Ikalawang Digmaang Pandaigdig. Ika-7 ng Disyembre, 1941. Nang salakay ng mga Hapones ang Pearl Harbor sa Hawaii, na naging mitya ng digmaan sa pagitan ng Amerikano at mga Hapones. General Douglas MacArthur, ang commander ng United States Army Forces in the Far East. War Plan Orange, isang depensang plano o ang pag-urong. Ang pagbawi ng lahat ng sundalo sa Luzon patungong Bataan. Sa umaga, isinasagawa ang pagdepensa at sa gabi naman, isinasagawa ang pagbiyahe patungong Bataan o ang pag-urong sa patagong paraan. Maraming Amerikano at Pilipino sundalo ang nagbuwis ng kanilang buhay para lamang madepensahan ang bansang Pilipinas. Ika-26 ng Disyembre 1941 nang ideklara ang Maynila bilang open city. Idineklara upang makiiwas ang Maynila sa anumang pagsalakay. Ang pagsalaki ng mga Hapones sa Bataan. Unang sinalaki ng mga Hapones ang Mount Samat. Libo-libong mga Pilipino at Amerikano sundalo ang sumuko at hindi nagtagal, natalo at napasakamay sa kanila ang Mount Samat. Nagsilbing lugar ang Mount Samat upang obserbahan ng mga Hapones ang mga kinikilos ng mga Pilipino at Amerikano. Ang mga Hapong-Hapo, pagod na pagod at mga sugatang sundalo ay pinagmarcha mula sa Bataan patungong Pampanga. Wala silang magawa kundi na lamang sumunod. At ituring bilang alipin. Marami ang namatay sa martsang ito. May ilang pinunong Pilipino ang nakipag-ugnayan at naipagtulungan sa mga Hapones. Sila ay tumanggap at binigyan ng pwesto sa pamahalaan. Ang mga politikong ito ay maahilin tulad sa isang puppet.
Sila lamang ay pinapagalaw ng isang tao. Tumatanggap ng utos at gawin kung ano ang anumang sabihin sa kanila. Para sila mga tuta. Sumusunod lamang sa kanilang amo. Kung tutuusin, ang mga politikong ito ay maahalin tulad sa isang palamuti. Sila lamang ay binigyang pwesto parang masabi na may mga Pilipinong nakaupo sa gobyerno. Pero ang katotohanan, wala silang karapatan na magbigay reforma sa ating bansa. Sila lamang ay sumusunod sa kung anumang sabihin ng Japanese administration. Lahat ng kanilang galaw ay kailangang dumaan sa Japanese administration. Ang kanilang mga ideya ay hindi basta-basta ipinapatupad. Kailangan din muna itong dumaan sa Japanese administration. Ang pera ay tinawag na Mickey Mouse Money. May tuturing itong walang halaga o mababa ang halaga. Ang mga Pilipino ay nagdadala ng kanilang mga bayong bilang lalagyan ng kanilang pera. Bibili ng isang tinapay kapalit ng isang bayong na pera. Matumal ang pagkain noong mga panahong iyon. Ang mga Pilipino ay nagtatanim ng mga pananim upang meron silang maaani. At ibang Pilipino naman ay naghuhukay ng lupa at doon itinatago ang mga dilata at iba pang pagkain. Ang mga magsasaka ay kadalasang inaalipusta ng mga sundalong Hapones. Kinakamkam ang mga kanilang pagkain at ang kanilang mga nasaka. Ang pagbabalik ni General Douglas MacArthur. Ika-6 ng Agosto 1945 nang pasabugin ng mga Amerikano ang Hiroshima. Little Boy o ang pangalan ng bombang pinasabog sa Hiroshima. Ika-9 ng Agosto 1945 nang pasabugin naman ng mga Amerikano ang Nagasaki. Fat Man ang pangalan ng bombang pinasabog sa Nagasaki. Ang UST o ang Universidad ng Santo Tomas ay nagsilbing kulungan noong panahon ng mga Hapon. Dito dinadala ang mga Pilipino at Amerikanong nadakip ng mga Hapones. Naging mabilis ang paglaki ng bilang ng mga bilanggo sa kampo. Umabot ng 10,000 ang nadakip ng mga Hapones mula sa 3 araw nilang paghahanap sa Kamaynilaan. Halos 75% ng lupain ng Universidad ng Santo Tomas ay nagsilbing kulungan. At ang natirang 25% ng lupain naman ay nilaan para sa paaralan. May mga panahon na ginigipit ang mga Pilipino at Amerikano sa pagbibigay ng pagkain.
dami ng bilanggo, hindi na iwasa magpasapasahan at maghawa-hawahan ng mga sakit. Matinding pagmamaltrato ang dinanas ng mga tao. Maraming Amerikano at Pilipino ang namatay dito. Main building. Dito binilanggo ang malaking porsyento ng mga nadakip. Bilang pasasalamat sa pagtatapos ng digmaan, isang misa ang ibinaos sa UST at naging isang napakalaking piyesta ang naganap na misa sa dami ng dumalo nito na kinabilangan ni MacArthur at ang hukbo nito.